Magandang gabi po mga kapamilya, narito tayo sa Santa Ana, Manila sa tirahan ng ina na isa sa mga biktima ng food poisoning po sa Cooley Elementary School. Sa pag-amalan po namin na umaas tayo ngayon na makapanayan po natin makahingi tayo ng unting impormasyon ukol sa insidente nangyari. Sa pag-amalan po na isang informante natin na sila po ay nasa ospital ngayon, nasa ospital ng Manila na kung saan nakakonfine po ang mga estudyante na biktima ng food poisoning. Andito na po. Miss Rojas, Sensya na ako pa makipag-coordinate sa media. Ay, konting oras lang naman po ang ating makapanayan po. Ang tatanong ko lang po kung kamusta na po yung kalagayan ng anak niyo ngayon? Well, okay naman na yung anak ko. Sabi nung doktor, stable na daw siya. Pero under observation pa rin since malala nga yung symptoms na pinakita nila. Mabubuti nga po, nasa mabuting kalagayan na po ang anak niyo. Ano nga po yung pagkakaalala niyo sa insidente nangyari? O maaari niyo po ba isa-lecture sa akin? Ang naaalala ko lang kasi yung pagdating niya kahapon, I think around 5 o'clock, yun nga galing nga daw sila dun sa party and then nag-start na siyang sumuka and then sumasakit na yung shirt niya. Then mga afternoon yun, nilagnat na siya and then mga around 9 o'clock nung nagdideliryo na siya and then sabi namin, sugod na namin siya sa ospital since nahihirapan na nga yung anak ko. Ano po sabi ng mga doktor sa inyo, mga initial findings ng doktor doon po sa anak niyo o sa iba pang mga biktima ng food poisoning? So, yun nga, sabi nga, food poisoning daw, and then, ang sabi na lang nila is, about daw yun sa, salmonella. Yun, salmonella na nakuha nila dun sa isa sa mga food. So, yun, at that time kasi hindi pa nila clarify kung saan nakuha yun. Tapos, napagtanda na lang na pare-pareha kasi yung mga victims ng kinain ng araw na yun, kaya, yun. Miss Rojas, pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ano po yung aksyon na ginawa ng school, ng Cooley Elementary School at ng Jollibee Foods Corporation patungkol po sa insidenteng nangyari? Simula naman nung nagkaroon nga ng incident kagabi, nakipag-coordinate na sa amin yung eskwelahan, yung Cooley Elementary School. Yan, tapos tinutulungan nila kami sa investigation. Tapos yung Jollibee naman, nagtitake na rin sila ng action. Ang sabi nila, sasagutin daw nila yung financial problems, yung mga sa ospital, lahat ng kailangan ng mga bata. Tapos, malaking tulong talaga yun. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera. So sa ngayon po, umaasa po kayo sa tulong ng bibigay po ng Jollibee Foods Corporation dun nga po sa statement na inilabas nila. Sobrang laking matutulong din kasi talaga noon para sa amin. Sana lang talaga magbigay yung Jollibee ng tulong gaya ng sinabi nila. Yan nga po nakapanayam natin ang isa sa mga biktima ng food poisoning sa Cooley Elementary School. Yan po mga nababagang balita dito sa ABS-CBN News Crisis Drill 001. Ako nga po pala sa RGT Payon, nag-uula.